Okay, glory to the name of Jesus Christ. Let's go to the Word of God now. And I entitled our devotion today, Expect Better Days Ahead. Expect miracles, expect provision to be met and multiplied blessing to come. Expect promotion, expect increase. What are you expecting for tomorrow? Friend, you have to expect better days ahead of you. So that is the message of the Lord or the ang ating pong title for this morning. Father, thank you for your word being delivered today. And I declare, Lord God, that every word coming out of my mouth become a word of life and encouragement, healing, deliverance, breakthrough, and even joy and peace, Father God, to everyone listening right now, wherever they are. In the mighty precious name of Jesus Christ. Amen and amen. Pakisulat nga po ninyo dyan, I receive my healing. I receive my breakthrough. Kung ano po yung kailangan nyo, I receive my wholeness. I receive my wisdom. I receive breakthroughs from the Lord right now. Amen. Glory, hallelujah. Kung ano po yung natanggap ninyo, just write it down. Okay? And you're gonna receive it. Therefore, declare it. Hallelujah. So, Sister Beck Kitalig, ang yung prayer at ibigay ni Lord lamsam sa iyo lahat ng mga sweldo mo at ang iyong panalangin para sa iyong pamilya, I declare salvation to them. And the peace and the joy of the Lord, the strength of the Lord be upon you, Sister Beck Kitalig, in Jesus' name. Amen and amen. Okay, so alam po ninyo, marami po kasing mga tao and many are Christians, some are Christians that hindi na sila nag-expect ng pagbabago sa kanila pong mga sitwasyon. They are not expecting for better days, they're not expecting for a good tomorrow, kundi parang palala ng palala, pahirap ng pahirap ang sitwasyon na kanila pong nararanasan at nakikita. Therefore, kung anong nakikita at nararanasan nila, parang nawawala na po yung kanilang pag-asa that better days will come into their life. Okay? Pwedeng hindi na wala ng pabor sa akin, lalong-lalo na po yung pong mga nag-aakala na galit ang Diyos sa kanila or ang Diyos po ay itinalikod na ang mukha sa kanila. Mga kapatid, I want you to think positively. And if you believe that you are a child of God, maaring meron tayong mga pagkukulang at pagkakamali sa mga nakaraan at meron po tayong mga nagawa na hindi kalugod-lugod sa mata ng Diyos at mata ng tao. As long as you are a child of God and now you are coming to Him, you are boldly coming into His throne of grace right now, expect mercy. Expect the mercy kiss of the Lord. Expect the blessing and the favor of the Lord. No? At you have to expect a better tomorrow. You have to expect a miracle to take place into your life right now. Maring may edad ka na, sabi mo, may edad na ako, nagkakaedad na, may mga sakit na, ayan. Mga kapatid, don't live on what you feel, don't live on what you see, don't live on your age, live with expectant of miracle to take place into your life because God is a miracle working God. Think miraculously. God is a miracle working God. He is a God of miracles. Okay? Yan po ang number one na dapat po nating ilagay sa puso natin. God is a God of miracles, so you have to think miraculously because it is God's joy and God's desire to display His power, to display His goodness, to display His love, and to manifest His favor into your life. Yan po ang nais ng Diyos na ipakita sa buong mundo. Not only that God is a God, a powerful God, that He is above all powers, that He is above all wisdom, at nang sa ganun po ay takutin ng lahat ng tao para sumunod sa Kanya. No. Ang Diyos po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, at siya rin ay Diyos na mapagmahal sa lahat. And He want people to transform, He want people to change, and He want people to come to Him with joy and gladness by displaying His love and His favor upon you. Na mayroon man tayong mga pagkukulang, pagkakamali, ang pag-ibig at biyaya ng Diyos, ang Kanya pong iginagante upang nang sa ganon, hindi tayo matakot na lumapit sa Kanya. So, again,
You have to think miraculously because God is a God of miracle. Ano bang miracle? Miracle is a divine interruption of fixed natural laws and natural time. Yung natural laws and natural time, hindi natin kayang baguhin yon. Pero alam po ninyo, there is a divine interruption, pakikialam ng Diyos. Na kapag ang Diyos po ang kumilos, kahit sa natural, hindi na kaya o hindi na pwedeng mangyari pa o mabago pa ang sitwasyon o wala nang pag-asa pa pagdating po sa mata ng tao in natural. But if God will intervene, God will do, God will act, God will move, expect miracles. Like for example, sa iyong laboratory, wala na, hindi na kayang gamutin ng anumang gamot. At sabi ng doktor, malala na yung sakit, no? So, sa natural laws, ay wala nang magagawa ang medisina. Wala na rin magagawa ang mga doktor kasi ang totoo naman, ang mga doktor hindi naman sila manggagamot. No? Tinitingnan lang nila kung ano ang akma na gamot para sa iyong sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang tunay na manggagamot ay ang Panginoong Hesus. Okay? So when we say miracles, sa natural na pag-aaral at pagsusuri ng mga doktor, like for example, sa sakit at karamdaman, ay wala nang pag-asa pa. But if we say God is a miracle working God, doon sa natural na batas ng tao at pag-aaral ng tao, if God will intervene, God can give you a brand new kidney, a brand new heart, a brand new internal organ, and God can prolong your life for more. No? Yan po ang miracle. So expect miracles. Not only for sickness to be healed, but even in your finances. God is, mas madali yun. Finances is much more easier for God to provide. No? Higit na madali na i-provide ng Diyos ang financial na pangangailangan mo. Ang problema, ang dami pong mga tao, they're too much stress when it comes to finances. Friend, just declare God's favor into your life every day. Well, salamat sa business, salamat sa trabaho, salamat sa mga kumpanya, salamat sa mga suporta ng mga kamag-anak, but that is not our source. Our source is God. And God, if our source, He can provide a multiple resources coming unto us. Siyempre, pag titingin po tayo sa kakayahan po natin, may limitasyon tayo. But God is a limitless God. He is a limitless God. And expect miracle even to your finances. Lahat. Even our relationship, wholeness of family, yung parang iniwan ka ng mga anak mo, iniwan ka ng asawa mo, iniwan ka ng mga kamag-anak mo, at dahil sa malala mong nagawang hindi tama, parang hindi ka na nila matanggap, expect miracle. If God will intervene and change their mind and their heart and put love in their heart, pag inilagay ng Diyos ang pag-ibig sa puso ng sino man kapatid, they can come to you. No? So, sabi nga po ng Psalms 77 verse 14, you are the God who performs miracles. You display your power among the peoples. Yan ang po nais ni Lord. God wants to display His power among His people. Kaya nga po, kung yan ang ginagawa ng Diyos sa mga nababasa natin sa lumang tipan, at sa mga nauna pong mga tao na tinawag ng Panginoon, nababasa natin sa Bible, kapatid, don't put God in a box na para bang ang Diyos gumagawa noon pero ngayon kwento na lang. No! He is the same yesterday, today, and forever. God is a miracle-working God. He changed not. Actually, kung nakagawa ng Diyos ng himala noon, higit siyang makagagawa ngayon. Kung siya po ay gumagawa ng himala noon, gumagawa siya even greater things of miracles today. So if you want to, if you're expecting greater days and better days and a beautiful day, a beautiful tomorrow, my friend, even it's hopeless. The situation is hopeless right now. In your situation, expect miracle because God is a miracle working God. I declare in the name of Jesus Christ na maghimala ang Diyos sa iyong buhay. Maghimala ang Diyos sa iyong sakit at karamdaman ngayon. You are perfectly healed in the name of Jesus Christ. A brand new internal organs and all tumor
Every bukol sa iyong katawan ay matunaw sa pangalan ni Jesus. Ikaw na nakikinig ngayon wherever you are, nararamdaman mo, umiinit sa bahagi kung merong bukol sa iyong katawan, and I speak and declare in the name of Jesus Christ right now, total, complete, perfect healing to you in the name of Jesus Christ. Strength be upon you. Maging ang mga puso na yan na may problema, barado sa puso, bukol sa puso, or any sickness and diseases in the heart of everyone right now, I declare a brand new tube of your heart and brand new heart coming to you in the mighty name of Jesus Christ. At lahat ng mga cancer cells sa iyong katawan ay matunaw sa pangalan ni Jesus. Amen. And in finances, I declare open doors of blessing and favor coming to you in the mighty name of Jesus Christ. Hallelujah. Father, thank you. So expect miracle because God is a God of miracles. And number two is this: God has a timing and due season for everything. Meron pong timing, a perfect timing ang Lord. Huwag kang mawalan ng pag-asa kung para bang yung mga kapitbahay mo, yung mga kilala mo, yung mga klase mo, yung mga naging kabats mo, nauna na, para bang pag tumitingin ka in the natural, ang layo na nila sa kumpara sa iyo, sa sitwasyon ng buhay, sa narating sa buhay. Mga kapatid, hindi mo alam ang pinagdadaanan ng bawat isa. Ang bawat tao ay merong dala-dala. Huwag po kayong mainggit sa mga naipopost man nakikita nyo sa social media kasi nga po ang nakikita mo sa social media is they can just smile, but behind their smile or behind what is happening unto them, my friend, you don't know what difficulties and hardship they are going through. Parang ikaw din. Kaya ang pinakamaganda lang dito ay tayong mga Kristiyano ay naniniwala na merong perfect time and due time, no, ang Panginoon. And you know what? You need to believe that today is the year of favor. This day and this year is the year of favor for us. We Christians are living in God's favor. Pakisulat nga po ninyo dyan, this is the year of favor in my life. Okay, this is the year of favor. Pag sinabing year of favor, not only 2025, but mula po nung ang Panginoong Jesucristo ay nabuhay na maguli, no? Binayaran na niya ang ating mga kasalanan, nabuhay na maguli, tayo po'y nabubuhay sa taon ng pabor. Kaya lang, maraming mga Kristiyano naghihirap, katulad ng mga unbeliever, no? They're full of anxieties, full of worries, full of kapaguran, no, sa buhay because they're trying to bless themselves in their own way. And they're trying to get things in their own effort, mga kapatid. Mga kapatid, if you believe in God's favor, hindi ibig sabihin na hindi ka na magtatrabaho, hindi ka na magnenegosyo, kundi you are doing your business with joy, you're doing your works with joy and with gladness, hindi mo namamalayan dahil ikaw ay nabubuhay sa pabor ng Panginoon, hindi mo namamalayan, dumarating sa iyo yung increase, dumarating sa iyo yung promotion, dumarating sa iyo yung multiplied blessing to manifest, at hindi ka naiinggit sa iba kahit naunan sila, ang mahalaga, you have the joy in your heart. Today is the day of season of favor. This year is a year of favor, a season of favor in our lives. Mula po nang natutunan ko ang ideklara for God's favor in my life, in everything I do, sa lahat ng transaksyon, sa lahat ng gagawin, sa lahat ng pupuntahan, mga kapatid, the favor continually manifests. And I do believe, no? Marami ng pabor na dumating sa buhay natin, pero higit na mas marami pa ang nakatambak na pabor na inihanda ng Lord para sa iyo. Expect it. Well, sometimes we can see troubles, we can see problems, difficulties sa mga sitwasyon po natin, pero wala pong kinalaman or that difficulties cannot be matched with God's favor that He prepared for you. No? Hindi po pwedeng i-match yung anumang problema na kinakaharap mo ngayon sa pabor, pag-ibig, pagpapala, ang bendisyon ng Diyos na inihanda niya para sa iyo. Sabi po ng Galatians chapter 6 verse 9, in due season, you shall reap. Alam po ninyo, tayo po ay nag-aani sa due season. And this is the due season of the Lord for us now. Today is your season of favor, and today is your season of reaping.
I declare that lahat ng mga bagay na itinanim mo sa mga nakaraan na mabubuting bagay, maaring yan ay hindi kinilala ng mga tao na ginawan mo ng kabutihan, yung mga tao na tinulungan mo, yung mga tao na pinagpala mo, maging yung mga itinanim mo na naging bunga ay scam. I speak in the name of Jesus Christ, it will return to you 100-fold. You shall reap it, turn it as a seed that was sown. Lahat ng mga nawala sa iyo, you have to turn it as a seed that was sown. And now I speak and declare, reaping will come unto you. Harvest will come unto you. Favor will come to manifest into your life right now in the mighty precious name of Jesus Christ. Amen. Amen. Hallelujah. So, this is the due season for you, my friend. God has a timing and due season for everything, and now is your season. Okay? Then, next is this. Number 3, believe God will return it or will turn it around. Yung sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, maaring there's difficulties, but the Lord will turn it around. Ibabalik sa iyo ng Panginoon yan, at babalik ta rin ng Diyos ang lahat ng sitwasyon. Mula doon sa kalungkutan, magiging nag-uumapaw na kagalakan. Mula doon sa kapigatian, magiging mag-uumapaw na tagumpay. Mula sa kawalan, magiging more than enough supply coming to you. Mula sa sakit at karamdaman, you shall have good health. Mula sa kalungkutan at wasak na relasyon at pamilya, you shall have a whole family, the wholeness of family coming to you. I declare it into you right now in Jesus' name. So, believe God will turn it around. Believe God will take everything that the devil can dish out at you and turn it around. God will take what was meant for evil and turn it to good. Ayan po yung nangyari kay Joseph, no? Si Joseph po ay kinamuhian ng kanyang mga kapatid, kinasuklaman, inihulog sa balon, ibinenta sa mga negosyante. Yung mga negosyante, ibinenta na naman dun sa general po ng Egypt, no? At ang pinaka-worst po doon ay ibinilang na siyang patay. Ipinahayag po ng kanyang mga kapatid sa tatay nila na ito po ang damit ng aming kapatid, nakita namin puno ng dugo, at siya po'y kinain ng mabangis na hayop. Okay? Could you imagine the evil things that the brothers of Joseph did to him? Yung ginawa sa kanya. Maring ganyan din tayo. May mga ginagawa yung mga kapatid ninyo sa inyo na mali, na pangit, sinisiraan kayo, no? At naiinggit sila kaya sinisira ang lahat. Ano mang sitwasyon ngayon na pangit na iyong nararanasan, kapatid? Believe that God will turn it around. Ano? Hindi po madali yung nangyari kay Joseph. Pwede siya ma-depress, no? Malungkot, magkaroon ng sama ng loob, hatred sa mga ginawa ng kapatid niya sa kanya. Pero ito po maganda kay Joseph. Ano man ang ginawa ng mga kapatid niya sa kanya, hindi po siya bumitaw sa pananampalataya. Hindi siya bumitaw sa kanyang relasyon sa Diyos. Kaya ang sabi ng Bible in Genesis 39, the Lord was with Joseph and he was a successful man. Could you imagine? Ang success during that time ay hindi dahil sa kung anong meron ka. Okay, just understand this. Success is not about the material things you have. Success is not about your treasure of possession or material things possession. And success is not just about your position in your work. Kasi si Joseph, wala siyang posisyon, alipin siya. Actually, ang alipin po mas maganda po yung katulong sa bahay, kasi yung katulong talagang susweldohan. Yung katulong pwede kang bumalik sa iyong pamilya anytime, ano? Pero kapag ikaw ay alipin, parang kang kalabaw na binili. Na yung trabaho ng kalabaw ay magtrabaho para sa kanyang amo at sapat na yung pakainin pero hindi suswelduhan. Ganyan po ang kalagayan ni Joseph. Wala siyang posisyon, wala siyang pinag-aralan, wala siyang kayamanan, wala lahat. Pero ang description ng Bible sa kanya, he was a successful man, not because of his possession, not because of his position, not because of his any
material things he has, but because the Lord was with him. Oh, meaning success in life begins in the Lord. Kaya ngayon, ano man yung kalagayan mo ngayon, ano man yung sitwasyon mo ngayon, kapatid, believe it. If the Lord is with you, you are a prosperous man. If the Lord is with you, you are a successful man. Believe on that. Kaya mag-settled muna tayo doon po sa katotohanan. I am successful person. I am a prosperous person because the Lord is with me and I with Him. Hallelujah. So ano po nangyari? Dumating po yung mga pagsubok pa rin sa buhay ni Joseph, no? Pinagbintangan na rapist, ikinulong, and eto po, at the deepest moment of his life, na natili po siya maski sa kulungan, na wala ng problema. Actually, ang kulungan po ay picture ng no more hope. It's a hopeless situation. Could you imagine, nasa ibang bansa ka, aliping ka, pagkatapos nasa kulungan ka pa? Wala kang kakilala, wala kang backer. Ang pakulong pa sa kanya, pinakamataas na general sa Ehipto. Sino ngayon ang magiging backer niya? Hopeless situation. Siguro kapag yung mga wala nang aasahan pa, kapag sila po yung nasa kalagayan ni Joseph, hintayin na lang sila na mamatay doon sa kulungan. Pero ito po maganda. Si Joseph po ay nanatili sa kanyang relasyon sa Diyos. Nanatili po siya na tumatawag sa Panginoon. Nanatili po siya, pinahalagan niya yung kanyang kayamanan. Ang kayamanan niya, kahit siya nasa kulungan, kanya pong hinawakan. And you know what? God turned it around. From the pit, Joseph was promoted to the second highest position all over Egypt. And you know the story, no? Nagbow ang kanyang mga kapatid sa kanya. Friend, maring hopeless ng situation mo ngayon. Mari yung kasalukuyang sitwasyon mo ngayon, wala nang kapag-apag-asa. Katulad ni Joseph, hawakan mo ang iyong kayamanan. At yan ay walang iba kundi ang Diyos. The Lord is your riches, the Lord is your success, the Lord is your prosperity, the Lord is your wisdom, the Lord is your promotion. The Lord is your hope. The Lord is everything to you, your only treasure, kapatid. And expect that God will turn it around. Your situation, bad situation, will turn it around for good. Glory, hallelujah. Praise God. And, the last one is this. We have to declare it today. The things will not remain as they have been. Hindi po mananatili yung mga pangit na sitwasyon sa buhay mo, kapatid. Hindi mananatili yan. Magbabago yan. God will right every wrong. Huwag mong gawin ang isang bagay in your own effort. Kaya sabi sa Ezekiel 21:26, the Lord says, take off the turban, take off the crown. Ibig sabihin po nito ay tanggalin mo ang iyong pride, tanggalin mo ang iyong posisyon na para bang kaya mong gawin. Take off the crown. The time has come to change. Hayaan mo na si Lord ang kumilos. Ang sabi po sa Romans chapter 12 verse 19, Beloved, never avenge yourselves, but leave the way open for God's wrath and His judicial righteousness. For it is written in Scripture, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. So, kapag meron pong mga pangit na nangyayari at pangit na ginawa ng tao sa iyo, kapatid, at mga kapatid mo, katulad po ni Joseph, kay Lord ka lang. Hayaan mo na ang Lord ang gumawa ng paraan. Hayaan mo, vengeance is mine, says the Lord. Pag sinabi ni Lord na vengeance is mine, huwag ka nang magreklamo kung ang paraan ni Lord, pinagpapala niya yung mga kinaiinisan mo. Kasi minsan kapag napapagpala yung mga kinaiinisan mo, lalong-lalo na yung mga gumawa ng hindi tama sa iyo, parang nagagalit ka pa. Kapatid, allow it to happen in God's way. Basta gawin mo lang, pray for them. And present it to God, your situation. Kasi nga po, iba talaga ang kaparaanan ng Diyos sa kaparaanan ng tao. So, how to expect a better day ahead and miracle to take place, yan po ang mga gagawin natin. You have to think miraculously because God is a miracle working God. And expect that the harvest or the year or season of favor coming to you because God has a timing
and a season for everything, my friend. And believe that God will turn it around for your favor. Now is the time, and you have to declare that things will not remain as they have been. Alam niyo ba na wala pong mananatiling pangit sa buhay natin. Kung meron man yan, ano lang yan? Dadaan lang siya. Kung meron mang dilim, katulad nung nagdilim nung panahon ng Panginoon Jesucristo, just that's for a moment. Pero ang liwanag ay mananatili sa iyo, kapatid. So believe in the God of miracles, that He will display His power in your life. There is a due season for you, my friend, and He will make things beautiful in your life. Pakisulat nga natin dyan, ano? God will make things beautiful in my life. Yes, the Lord will do beautiful things in your life. You have to expect reversal of fortunes in your favor, and you have to declare things will not remain as they have been. They will get better beginning today in your life. I declare this in Jesus' mighty name. Amen and amen.